Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin ang monthly general reading nyo, Taurus, ngayong October 2024. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button para ikaw ang unang makapanood sa ating mga videos everyday. Okay, Taurus, ito ay general reading, so gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. And if bago ka dito sa aking channel, sa Kapalaran 888, please mag-comment ka sa comment section and like, share, and subscribe. Okay, so meron kang number 2, number 4, number 6. 2, 4, 6 ay mga balance numbers. And nakikita ko sa'yo dito na this month of October ay sobra yung parang confidence level mo, okay? Napaka-confident mo this month. And at the same time, sa relationship, if siguro for the past 4 months or 2 months or 6 months, hindi masyadong balanse yung relationship mo, away pati, may mga financial issues or kano pa man, dito sa baraha mo ay nagsasabi na magiging stable, magkakaayos, yung like may kaaway ka ba sa family, yung confusion mo ay posibleng magkaroon ng clarity. Okay? So, may mga emotional competition siguro, mga selusan or inggitan or paano pa man. And this month, nakikita ko sir dito na medyo makaka-recover ka sa mga emotional stress na pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo. Okay. Okay. Kaso lang, mag-iingat ka sa isang Capricorn. It's a Capricorn energy. Pwede din itong Earth signs energy or pwedeng ikaw din. Ingat ka sa mga iniisip mo, sa mga pumapasok dyan sa isip mo kung ano-ano na negative, mag-iingat ka. Kasi pwede yung makasira sa diskarte na ginagawa mo sa ngayon. Since may Knight of Wands, if single ka or in a relationship, mag-iingat ka kasi pwedeng maraming temptation sa paligid mo. Pwedeng this month of October, pwedeng dito matest yung honesty and then loyalty sa relationship. If naman may plano kang mag-travel around the world or pwedeng magtrabaho sa ibang bansa or pwedeng lumipat ng lugar para hanapin kung saan kaswerte, lalo na sa financial, sinasabi ng baraha sa'yo dito na maraming possibilities, di ba? So maraming options, maraming pwedeng pagpilian kung saan ka pwedeng maging or kung saan ka pwedeng mag-explore ng iyong horizon. Dito din sa Six of Cups, nakikita natin dito yung pakikipagbalikan. So maraming magbabalik. It's either magbabalik yung dati mong emotion or dati mong karelasyon, kapamilya na may hindi magandang pagkakunawaan, magbabalik doon sa lugar kung saan siya galing, balikbayan if ever nasa ibang bansa ka or kung nasaan ka man sa ngayon. So, expect mo yung mga changes na posibleng mangyari sa iyo ngayong buwan ng October. And at the same time, yung mga nawala sa'yo, posibleng ibalik to sa'yo ng universe. Okay, speed, activity, and multitasking. 8 of Fire. So yun, iwasan mo din yung sobrang bilis ng decision making sa buwan na to. Kasi posibleng dahil sa sobrang excitement mo, sa sobrang confident mo, pwedeng makagawa ka ng decision making na mabilis na hindi pinag-iisipan. So, make sure na iwasan mo yon. Okay? And dito din, pwedeng marami kang
kwento, balita na matatanggap tungkol siguro sa ex mo or doon sa mga taong naging parte ng iyong buhay, emotional man yan, financial, or kung sino pa man siya. So yun, sabi ko sa'yo dito, umiwas ka kasi especially sa Capricorn, kasi pwedeng makasali ka sa isang conflict, sa isang competition, sa mga pag-aaway, diskusyon, debate, parang ganun. Lalo sa karelasyon, if Taurus ka tapos yung karelasyon mo is Capricorn, or pwedeng air signs, Gemini, Libra, Aquarius, ingat-ingat ka dahil pwedeng magkaroon kayo ng napakabilis siya mabilis na diskusyon, mabilis na pag-aaway, mabilis na pagsasagutan, mabilis na debate na pwedeng mauwi sa paghihiwalay or so pwedeng yung sa trabaho naman to, ingat-ingat ka sa mga words or salita na binibitawan mo. Nine of Fire, nakikita ko sa'yo dito sobra kang masipag. Sobrang sipag mo this month of October, sobrang tiyaga. Parang if bago ka lang sa trabaho or bago lang yung relationship mo, nasa first stage ka na sobra yung motivation and yung determination na mararamdaman mo. Sa relationship din, parang if may asawa ka or may karelasyon, or kung wala ka namang karelasyon, pwedeng ito ay planning, partnering with your parents or siblings, or pwedeng friends. So, nakikita ko maraming plano kayo. May collaboration dito ng plans. Pwedeng ikaw at yung karelasyon mo, ikaw or yung magulang mo, or kung sino man sila na nagpaplano kayo para sa progress or sa future. May nagpaplano din ng kasal, may nagpaplano din ng like security and stability, lalo na sa relationship, sa pamilya or sa magulang. Okay. So dito naman sa relationship, yung iba parang masaya naman sila, yung iba medyo pwedeng magkalabuan kasi nga may mga competition, may conflict. Ikaw naman or yung iba sa inyo ay posibleng ma-enjoy nyo yung financial success, contentment, and freedom, lalo na sa pera. Especially kung matagal na kayong unemployed or wala kayong source of income. Dahil kita natin dito na possible na makakaramdam kayo ng freedom and contentment kasi yung wini-wish nyo na financial success, financial new beginnings, yung perang hinihintay nyo ay posibleng dumating na. O yun, kahit sa pamilya, like involve ang parents, siblings, kapatid, yun, siblings, kapatid, anak, kung may anak ka, apo, or relatives, nakikita natin dito na masaya yung pamilya, and posibleng may nagpaplano, may plano para sa isang selebrasyon, may plano para sa isang okasyon, and nakikita natin dito na yung hindi lang ikaw, kundi the rest ng family mo, love life mo, ay makakatanggap ng emotional blessings and at the same time, financial blessings. Okay. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kung may mga natitira ka pang pag-aalala, worries, or kung ano pa man, huwag mong masyadong ibigay yung focus mo. So, yun, 'di ba? So, nakikita natin dito yung inaalala mo dating financial problems, like may utang ka siguro or nahihirapan kang mag-budget or mag-balance dati ng pera. Nakikita natin dito na magkakaroon ka ng inspiration and tiwala lang sa sarili mo, yung kailangan makukuha mo lahat ng financial success na pinapangarap mo or ini-imagine mo. So, kung makikita mo dito, pwedeng sa last week of October or pwedeng second week, makatanggap ka ng malaking halagang pera galing sa hard work mo, or pwedeng galing to lump sum, pwedeng payouts, inheritance, or pwedeng may binibenta ka, pwedeng mabenta na siya, mapabahay man yan, kung ano man yan, sasakyan. So, kung ano man tong binibenta mo, sinasabi ng bira sa'yo na pwedeng maayos ito bago matapos yung October 2024.
So, punong-puno ng security, ng happiness, ng fulfillment, and yung stability, yung buong buwan ng October para sa'yo. So, yung inaalalang problema sa pera ay pwedeng may solusyon na. Sa relationship, yun lang. Ang medyo toxic lang dito is relationship. Kasi yung karelasyon mo, if kung sino man siya, masyado siyang siguro selfish or meron siyang emotion na hindi resonated sa energy mo. Okay? Thank you guys. Bye!